Mahirap nga din po ang magsaka dahil nga po matinding sikat ng araw, matinding init at kung minsan naman po ay malakas na ulan. Kaya mahirap nga po yung aming dinadanas sa aming pagsasaka. Ako po si Isidro Prago, edad po na 56 anyos. Taga rito po sa Barangay Rosakara, Bansod, Oriental, Mindoro. Kinagisnan ko na po dito sa Bansod talaga pong ito ng pagsasaka. Ako po ay Vice President ng SIPAG ko na samahan dito po sa Barangay Salcedo, Oriental, Mindoro. Ako po bilang magulang, gusto ko po rin pong mailagay sa magandang status yung mga anak. Kaya pinikuan po, sila po yung aking ginagapang para mapag-aral. Yung iniaward po ngayon sa akin ng DAR na sa ngayon po ngayon binubukid, ayun po ay humigit nga sa 2 hektarya. Yun po ang sa ngayon siya namin pinagkukunan ng pagkain at panggastos na kaunti. Natin nga po dito sa ating mga magbubukid, dumadami na po yung mga kinakailangang magpakabuhay sa lupa o magbukid. Samantalang ang lupa po hindi nadadagdagan. Kaya yun po isang malaking problema na mga magbubukid. Kung doon po sa aking anak na 3 lalaki, babahagihin ko yung 2 hektarya. Ganun lang po matitira. Talaga pong paliit na ng paliit yung pinagkukunan. Abono po, talagang yan po importante. Yan ang tunay na pangangailangan namin mga magbubukid. Meron po talaga na pagkakataon na talagang wala pong natitira. Yun nga po, pagka nararamdaman na namin yung bagyo, na dito dadaan sa amin, malungkot na kami, kinakabahan na. Dahil yan, masisira na naman ang pananim o ang tinanim. At siguro, niisip na agad namin na kami hindi na naman makakabayad ng utang. Karamihan nga po sa magbubukid, sa mga magsasaka dito, ay talaga pong nanghihiram. Dahil sa kakulangan po nung gastusin doon sa pagbubukid, dahil hindi po sumasapat halos yung kanilang kinikita sa pagbubukid, nakakaranas pong isang layong bukid para lang makabayad na nga sa aming mga utang sa kanila. Kaya nababawasan po yung bukid dahil isinangla na nga yung kapiraso para lang makabayad. Mahirap ang magpatakbo ng isang pamunuan na may malawak na sakop. Kasi ang sakop ng irrigation na palayan na siniserbasyon namin that time is hanggang ngayon more than 700 hectares with almost 500 members. And then magulo yan. At kilala naman Salcedo sa isa na sa magulong area pagdating sa patubig, sa kung anumang bagay. Ang tubig po ay isa po sa napakahalaga sa palayan. Pagkat yun po ang nagbubuhay sa aming palay. At kapag ang tubig nga po ang nawala, ay sigurado na po na talagang hindi kami mag-aani. Dahil madalang, kuminsan po ang ulan, madalang, mahaba yung init. Kaya tubig po talaga ang kailangan na galing sa irrigation. Ay nga po, isa pa, pagka po na masyado sa sobrang init, ang palay po ay nagkakasakit. At yun, hindi na nga po halos makauhay. Marami nating mga hardships talaga na nadanasan dyan. Una, pagdating sa irigasyon, yun talagang hirap ng pagkuha ng tubig. Dahil that time ay iilan lamang metro or ilang metro lamang ang ating mga concrete canal. Pero bilang pamunuan nga, gusto nating matatag. Una, in-apply natin yung sarili natin na dapat maging ehemplo muna. Una sa paggamit ng patubig, pangalawa sa pagbabayad ng patubig. So nagpagawa tayo ng mga irrigation facilities, ang tawag dyan, mga impounding, concreting ng mga impounded, ng ilang mga dapat konkretohin, kanal mula sa bukal. Mula noon, medyo natin nasupil yung katigasan ng ulo ng ating mga member. Kung meron silang kaunting medyo pangharas, ay ginagamitan rin natin ng kaunting tigas at kaunting lambot para natin sila mapasunod. Inalis natin ang mga kolektor at mula noon, umangat ang ating collection. Almost 33% na or 35% ay concreted na. At patuloy pa rin kaming gumagawa ng mga resolution. Taong 2019 nung mag-umpisa yung
Links Farm Project dito sa bayan ng Bansod. Buwan ng September 26, na-launch yung project. Napili yung palay, bukod sa siya yung maraming itinatanim at gusto rin nating matulungan yung mga magsasaka para yung problema sa mababang presyo ay ating matulungan na magkaroon pa sila ng additional income. Ang Links Farm po ay tumutulong dun sa linking smallholder farmer to market with microfinance. Dahil nakikita natin na ang isa sa problema ng mga magsasaka ay yung financing o yung pagkukunan ng pondo para mapagbuti yung kanilang produksyon at pati na rin sa marketing. So, nakita ng Department of Agrarian and Reform yung pangangailangan na i-bundle dito o samahan natin ito ng programa para maka-access sila sa microfinance. Ang layunin po nito ay mailink ang ating mga magsasaka sa direktang market. Ang konsepto nito ay capability building para sa mga magsasaka natin para sila ay matutong magnegosyo. Ang pinakandulo nito ay gusto natin na yung ating mga maliliit na magsasaka ay maging magsasakang negosyante. Kaya malaking bagay nung pumasok ang Links Farm dito. Siguro mahigit na rin 2,000 sako ang nabibili namin sa pamamagitan ng pagpasok ng Links Farm. Dati lahat ng palay binibinta ko sa labas. Ngayon sa 100, bawasan ko ng 20 na ibibinta ko na dito sa Links Farm. Yun po ay pagkasali sila sa co-op, may share capital sila. Ang benepisyo po nila ay may balik tangkilik at iba pang benepisyo. At isa pa, mas mataas yung bili ng palay natin dito. Sa labas, mababa, dito sa atin mataas. Kasi binibigyan natin ng proteksyon yung ating mga magsasaka. Napansin ko ngayon, pagkatapos ng kami na ang namumuno, nakakalendar yung aming pagtatanim. Naging maayos yung daloy ng tubig, naging maayos yung proseso ng pagmalakad ng patubig. Madalang na yung nangutang ng bigas, madalang na yung nangutang ng binhi pa lang uutangin na. Nung dumating po ang Links Farm na yung project ng DAR, ay kami po yung natutuwa dahil maganda po yung mga pamalakad nila, yung binibigay nila. Una po ay kaya mahirap nga po maghikayat ng tao. Kung minsan po marami silang tanong, kaya kailangan po paliwanag po sa kanila ng maayos kung ano yung mga programang ito. Dahil ang tao po, ang gusto nila kaagad pag sila ay pumasok, ang gusto nila yung sila agad ay makikinabang. Bilang Agro-Enterprise Facilitator, ako yung gumagabay sa organization sa kanilang mga activities. Kasama nila ako sa pagpaplano mula sa kanilang pagtatanim, sa production, sa processing, sa marketing. Nakikita ko yung problema nung nag-uumpisa pa lang ay dun sa clustering. Kasi syempre ang mga magsasaka ay natakot sila na mag-cluster sapagkat ang mga sa kanila na nasanay kasi sila na naka-pledge na yung mga aanihin nila sa mga private na mamimili ng palay. So kung sasama sila sa clustering at magkakaroon sila ng pledge, ay baka hindi daw sila makabaya dun sa mga utang kasi ang mga ginagamit nilang mga abono ay kinukuha na nilang advance doon sa pagsusulungan nila ng palay. Pero dahil sa naipakita ng mga taga-DAR namin kung paano yung magiging magandang epekto ng Links Farm, ay nahikayat naman namin sila unti-unti at nag-pledge sila ng portion sa kanilang ani. Pero sa ngayon, ang alam ko ay tumataas na yung mga pledges nila at marami na silang mga market na na nakakausap para mag-deliver ng kanilang produkto. Sa programa po ng Links Farm, na kami na po yung mag-distribute po ng aming mga produkto ng rice. Ang aming pong produkto ay sa sipag po na ipapasok ay mayroon po kaming balik tangkilik, yung 4 funds po para yung aming pera, yung nagiging income ay babalik po sa amin kaysa rin po sa mga negosyanteng mamimili ng palay. Nakikita ko dito, commitment, pagkakaisa ng mga farmers at kooperatiba yung susi para magtagumpay yung ating proyekto. Hindi lang ito hindi ito nakasalalay sa mga ibinibigay ng mga
mga ahensya, lalo ng Department of Agrarian Reform. Kung maaano lang natin, yung konsepto ng proyekto, kung talagang magagawa at magkakaisa yung mga farmer, magtutulungan sila, yung farmer, yung mga cluster at saka yung kooperatiba, may magandang mangyayari ito. Dahil ang ano nga natin dito, mawala sa pagkakatali sa mga trader yung ating mga magsasaka. Kasi ang sikreto ko, bago ako umalis ng bahay, inuuna ko yung Panginoon. Salamat sa DAR at nagkaroon sila ng programa na Lynx Farm. Kumbaga nakita ko yung pag-intindi nyo sa amin na naiangat natin itong konti, yung mga makinarya, ba't ibang mga galing sa DAR. Sa ngayon po bilang isa po sa official ng sipag ko, ako po ay natutuwa dahil ako po ay napagtiwalaan ng samahan na maging official ng aming kooperatiba o ng aming samahan na sila po ay mayroong pagtiwala sa akin na mamuno. So, ipinaabot ko po sa kanila na sumali at nakiisa doon sa programa ng DAR dito nga po sa Lynx Farm. Pagkat ito po ay napakagandang programa para po sa mga magbubukid. Po ay nagpapasalamat ng marami sa una po sa ahensya ng DAR na kami po ay tuloy na sinusuportahan, ginagabayan para po sa mga lupaing ipinamahagi sa amin ay aming pong mapagyaman. At ito nga po sa mga programang ito na aming tinatanggap ngayon o binibigay ng DAR, kami po ay lubos na nagpapasalamat. Saludo po ako sa Lynx Farm. Salamat po.